Matatagpuan sa Brazil ang ilan sa pinakamalaking daungan sa buong mundo. Sa dami ng mga barkong labas-pasok dito, ang ilan sa ating mga seaman, ang daungan ng Brazil ang kanilang nagiging gimikan. Pagkagat ng dilim, kadalasan sa mga bar at nightclub daw ng Brazil naliligaw ang ilang tripulante. Ang ilan daw sa kanila, sa lugar na ito nauubos ang laman ng kanilang bulsa. Para malaman kung totoo nga ito, pumunta ako mismo sa Seafarer Center ng Santos, Brazil para makausap ang ilan sa mga kababayan nating seaman. Ako si Cara. Ay, kumusta? Saan kayo nanggaling? Oh, hindi kayo nag-nightclub? Pag lumabas yung mga seaman dati, iba yung pinupuntahan. Mga nightclub, mga ganyan. Bar. O tapos, pag uwi sa barko, Lasing. 37 days ang biyahe. So, homesick talaga. Then pag talaga sinusulit, paglabas yun. Maglilibang, iinom. unwind, iinom. Then sabi ng iba, kuha ng babae. Pero ayon sa kanila, iba na raw ang panahon ngayon. Mahirap na raw magwaldas ng pera, lalo na't hindi biro ang maging isang marino. Kasi sa atin, lahat tumataas. Lahat ng bilihin, gasolina. Talagang yung ginagastang pera namin, konti lang. Yung mga pangkailangan lang. Kaya naman ang ilan, sa matuwid na daan na lang ang punta at iwas sa kalokohan. Tulad na lang ni Noel, PJ at Gilbert, sa isang Catholic center ang kanilang destino, ang Stella Maris Santos International Seafarer Center. This is the idea, to bring here to find nice place to relax, to enjoy, to pass few hours happy and relax. But why do you do that? Why? Because this is the mission of the Catholic Church. Para sa mga pagod na tripulante tulad ni Noel, ang center na ito ang mas mainam na alternatibo kesa sa mga bar at nightclub ng Brazil. Dito kasi, maaari silang maglibang nang walang gastos. May one-stop shop din para sa mga seaman na walang oras dumayo sa bayan. Nakakabili ka ng mga kailangan mo kasi hindi lahat ng bagay na nasa barko, na nasa lupa ay maibibigay ng barko. At higit sa lahat, dito may pagkakataon ang mga Pilipino na makausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa rito, malaya silang nakakatawag sa kanilang pamilya nang hindi binibilang ang oras. And it helps them a lot to stay in touch with their family. Yes, usually because sometimes the people contact the other side and you can see through the cam and see the faces and the children and the family and the house and everything else. Right. It's very, very nice. I love this job. Mahaba yung biyahe namin 37 days. Pero tila mabilis nga ang oras tuwing ikay nagsasaya. Naabutan namin si Noel, naghahanda na namang pumalaon. Sa China naman ang susunod nilang destinasyon. Pero sa kanilang pag-alis sa Brazil, magaan ang kanilang loob. Dahil kahit isang saglit, nabigyan sila ng pagkakataong marinig ang boses ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga boses na magbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon sa susunod nilang paglaot. Okay lang ako dito, makamagala at ito, good boy ako rito. Mami, may gift ako sa'yo. Para sa mga mahal ko sa buhay, sa misis ko, kay Joanne, maraming salamat sa pag-unawa mo kahit na medyo magkalayo tayo, na gagampanan mo yung tungkulin bilang isang ama at isang ina kapag ako'y malayo. Sa kabuuang populasyon ng Brazil na mahigit 200 milyon, halos 70 lang daw ang mga Pilipino rito, gaya ni Mang Virgilio. Good afternoon. Good afternoon! You are lost. Yes, yes. Do you speak Filipino? Sure. Oh! Para lang naman silang normal